Pinasinungalingan ng AFP ang ulat ng isang pahayagan ng China na balak magtayo ng Pilipinas ng maritime base sa Escoda Shoal. Kasunod yan ng resupply mission doon ng PCG kasama ang pinakamalaki nitong barko at 3 patrol boats. Nakatutok si Chino Gaston. 4 na barko ng Philippine Coast Guard ang nagsama-sama sa karagatan malapit sa Escoda Shoal matapos makumpleto ang resupply mission sa mga Coast Guard station sa mga isla at bahura na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa social media post ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pagtatagpo ng pinakamalaking barko ng PCG, ang 97-meter BRP Teresa Magbanwa at 3 44-meter patrol boats ay simbolo raw ng pangako ng PCG na itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pero ang misyon ng mga barko ng Coast Guard sa Escoda Shoal kinikwestiyon sa isang ulat ng Global Times ng China. Ayon dito, meron daw video ang China ng pagdadala nito ng mga sako ng semento, pagkain at PCG personnel papunta sa BRP Cabra. Indikasyon daw ito na balak magtayo ng maritime base ang Pilipinas sa Escoda Shoal para suportahan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dagdag ng spokesperson ng China Coast Guard, 3 Coast Guard ship daw ang naghatid ng mga materyales. Binabantayan daw nila ang proseso at teritoryo raw nila ang Escoda. Itinanggi ito ng Armed Forces of the Philippines. Hindi raw dapat paniwalaan ang mga ganitong pahayag ng China. Knowing the background of Global Times, Yes. be careful. Yeah. So just seeking your reaction. Thank you, It's sir. their narrative. Okay. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, BFAR, and all other government instrumentalities have to ensure that our territory is intact, our sovereignty and sovereign rights are protected. This will mean increased presence, this will mean increased maritime and air patrols, this will mean stationing ships longer than necessary. Napansin naman daw ng AFP na bumaba ang dami ng mga Chinese vessels mula nang mangyari ang pagharang ng China Coast Guard sa Rore sa Ayungin noong June 17. We don't want to speculate on the reduction. Suffice it to say, we have monitored a reduction on a week-to-week basis of our monitoring. For whatever reason, this will be subject to further assessments. We will not be deterred. Secondly, we will continue resupplying and rotating our troops. Thirdly, this is the mandate of the armed forces, guided by higher pronouncements from the government and the Department of National Defense. Western Command is doing the appropriate planning. Pinawi din ng AFP ang mga pangamba na baka magkaroon ng giyera kapag pinilit ng Pilipinas ang mga resupply mission sa Ayungin. Ipagpapatuloy ng AFP ang resupply sa Ayungin sa kabila ng nangyari kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang sundalo. Hindi po magkakagera. No? Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Nang sa gayon ay maiwasan po natin yung gera. Ayaw po natin magkagera. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras.